Sa kabila ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, Kalayaan Group of Islands, ay sinimulan na ng bansang China ang kanilang joint military exercise. Katuwang nila dito ay ang bansang Russia, na tatagal mula May 20 hanggang May 26 itong taon. Ito ay tinatawag na Maritime Cooperation 2014. Dadaluan ito ni Chinese President Xi Jinping at Russian leader Vladimir Putin. Ang kanilang air and maritime drill ay isa sa gawa sa East China Sea. Kabilang ang bansang Russia at China sa mga pinakamalakas na mga bansa pagdating sa military power. At ang pagsanib pa ng puwersa ng mga ito ay mas lalo pang magpapalakas sa bansang China. Isang nakakaalarmang hakbang lalo na at sa usapin ng Kalayaan Group of Islands ay bansang China ang may pinakamalakas na hukbo sa pagitan ng mga bansang nag-aagawan sa mga kapuluan malapit sa Palawan. Ang pag-angkin sa mga isla ng Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea ay nagsimula pa sa panahon ng ating mga ninuno, kung saan ang pagmamay-ari ng mga panibagong lupain ay sa pamamagitan ng pananakop at pagpunta sa mga isla na wala pang nakakatuklas. Ang Kalayaan Islands ay unang tinawag na panakot ng mga dato ng Pilipinas na nangingisda sa karagatan ng West Philippine Sea. 800 taon bago pa ito madiskubre ng dinastiya ng China noong 7 AD sa pamumuno ni General Zhihai. Ngunit nang mabuo ang UNCLOS o United Nations Convention of the Law of the Sea, ang naging epektibo noong November 16, 1994, nagkaroon ng pamantayang dapat sundin ng bansang kasapi nito. Sa loob ng 12 nautical miles ay malaya ang isang bansa na gawin ang nais nito dahil ito ay nasa loob ng kanyang teritoryo. Kung tatanungin, kahit mismo ang mga Tsino ay walang maayos na dahilan ang bansang China sa paggawa ng 9-dash line o 9 na linya na nagpapakita ng pag-aari ng bansang China. Bukod sa ito ay linya na gawa ng mga nakaraang leader ng bansang China upang maghabol sa mga likas na yaman ng karagatan sa kanilang gustong sakupin. Ipinakita nito na ang lahat ng kapuluan at yaman sa buong West Philippine Sea o South China Sea ay pag-aari ng bansang China lamang. Ang layo ng kalupaang pag-aari ng China sa Kalayaan Group of Islands ay nasa 1,000 milya or 1,000 miles. Patunay na sa batas na patakaran ng UNCLOS, hindi ito pasok sa EEZ o Exclusive Economic Zone na nagsasabing sa loob ng 200 nautical miles ay pag-aari ng isang bansa ang kapuluan at lahat ng yaman dagat na nakapaloob dito. Lahat ng sinasabing karapatan umano ng China ay dahil lamang sa historical background nito na walang konkretong basihan na ayon sa batas. Ang sinasabing 9-dash line ng China na ginagamit nito bilang paghahabol sa Kalayaan Group of Islands ay hindi kinikilala ng UNCLOS. Habang ang Archipelagic Doctrine na base sa batas at sumusunod sa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone naman na pinanghahawakan ng bansang Pilipinas sa mga kapuluan ng Kalayaan Group of Islands ay nagsasaad na ang isang arkipelago ay binubuo ng magkakahiwalay na pulo at ito ay kinikilala bilang pag-aari ng bansa. At ang bawat isla, malaki man o maliit, ay may karapatan at kailangan tratuhin na katulad ng mga malalaki nitong pulo. Isang malinaw na apela ng Pilipinas na may basihan at paninindigan sa UNCLOS. Ang pambabraso ng bansang China
ay tinututulan ng mga miyembro ng ASEAN at iba pang mga bansa, kabilang na ang bansang Pilipinas. Lalo na at wala tayong laban sa lakas militar ng bansang China na pumapangatlo sa pinakamalakas na bansa pagdating sa lakas ng hukbong sandatahan. Sa 106 na bansa, pangatlo sa pinakamalakas ang China sa World Military Ranking. Pang-17 ang Taiwan, habang magkasunod naman sa ranking ang bansang Pilipinas at Malaysia sa ika-37 at 38 pwesto. Sa military vehicles pa lamang ay kitang-kita na tayo ay napag-iiwanan na pagdating sa mga sasakyang pandigma. Ito ay ilan pa lamang sa mga sasakyang pandigma ng bansang China at Pilipinas. Makikita ang malaking pagkakakulangan ng Pilipinas laban sa China. Sa bilang pa lamang ng mga ito ay kulang na ang lakas ng hukbong sandatahan ng Pilipinas upang maipagtanggol ang ating bansa laban sa China. Malinaw na sa pag-aagawan ng Kalayaan Group of Islands, ang China ang pinakamalakas at kayang-kaya nitong dominahin ang iba pang bansa pagdating sa lakas militar. Abangan naman bukas. Ano ba ang EDCA na kasunduan ng Estados Unidos at Pilipinas? Tanong, tutulong nga ba ang Estados Unidos kung tayo ay sumabak sa giyera sa bansang China, ang isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo? Ano ang mga hakbang na ginawa ng bansang Pilipinas upang maresolba ang problemang ito? Hanggang saan kaya ang pinakaseryosong tanong hahantong ang girian ng mga bansa dahil sa Kalayaan Group of Islands? Yan ay ating tatalakayin sa pagbabalik bukas ng Balitang Unang Sigaw sa Flashpoint West Philippine Sea.